Isipin mo muna ito ng ilang sandali. Nakahiga ka sa kama, pilit kang natutulog, pero sa bawat paghinga mo, may naririnig kang parang kumukulo sa dibdib mo. Pakiramdam mo parang pinahiran ng pandikit ang loob ng baga mo. Umuubo ka pero walang lumalabas. Uubo ka ulit, mas malakas na. Ramdam mo kung paano kumikirot at napipitas ang lalamunan mo pero nandun pa rin ang makapal na bara dikit na humaharang sa pagpasok ng oxygen. Hindi ito simpleng plema lang. Ang nararanasan mo ay senyales na nagsisimula ng mag-collapse ang defense system ng katawan mo. Kapag binaliwala mo ang congestion na yan, ang paulit-ulit na pagubo o ang bigat at pressure sa dibdib, maaaring ito ang pagkakamaling magdadala sa diretso sa emergency room na kakabit sa isang respirator. Ang plema na akala mo ay inosente lang kapag hindi na-drain, nagiging perpektong breeding ground. Isang 5-star hotel para sa opportunistic bacteria na kayang mag-trigger ng kung ano-ano mula chronic bronchitis hanggang fulminant pneumonia. Pero ang solusyon ay hindi laging nasa pharmacy na puno ng chemicals na lalo lang nagpapatuyo at sumisira sa mucous membranes mo. Minsan ang pinaka-advanced na biotechnology ay tahimik lang na naghihintay sa sarili mong kusina. Hello, ako si Dr. Elena Santos. Sa video na ito, gagawa tayo ng mas malalim na intervention para sa respiratory system mo. Hindi lang kita ire-reveal ang 3 specific foods na suportado ng clinical biochemistry at kumikilos bilang makapangyarihang natural mucolytics. Ituturo ko rin sa iyo kung paano basahin ang color code ng plema mo, isang kaalamang literal na pwedeng makaligtas ng buhay. At higit sa lahat, sasabihin ko sa iyo kung anong tila inosenteng pagkain ang kinakain mo ngayon na unti-unting nagko-convert ng mucus mo parang armored cement sa loob ng baga mo. Manatili ka hanggang dulo dahil bago ko i-reveal ang number 1 food, babalaan muna kita tungkol sa isang dangerous combination na ginagawa ng halos S04 ng mga tao tuwing breakfast at tahimik, nitong sinisira ang airways nila. Bago tayo sumisid sa science ng pulmonary recovery, gusto kong linawin ito. Ang content na ito ay purely educational at informative. Ang goal ko ay ipaliwanag sa iyo ang science sa likod ng pagkain at kung paano ito nakakaapekto sa katawan. Hindi para palitan ng doktor mo. Kung nakakaranas ka ng matinding hirap sa paghinga, may dugo ang plema mo o may mataas kang lagnat, pumunta ka agad sa isang medical professional. Dito hindi kami nagbebenta ng milagro. Science lang, practical at applied para sa wellness mo. Kung mahalaga sa iyo ang kalusugan mo at gusto mong maintindihan kung paano gumagana ang katawan mo hanggang sa cellular level, ito ang tamang channel para sa iyo. Mag-subscribe ka ngayon para hindi ka mawalan ng mga definitive health guides. Para tuluyang ma-eliminate ang kalaban, kailangan mo muna siyang maintindihan. Ano nga ba talaga ang plema? Maraming tao ang iniisip na ang mukus ay kontrabida lang sa kwento, pero sa totoo lang, ito ang unang linya ng depensa ng katawan mo. Natural na gumagawa ang katawan mo ng halos 1 litro ng mucus araw-araw. Oo, tama ang narinig mo. 1 litro sa normal na kondisyon. Ang fluid na ito ay binubuo ng tubig, salts at mga proteins na tinatawag na mucins. Mga mucin na ito ang bumubuo ng parang gel na bumabalot sa respiratory epithelium mo. Isipin mo ito na parang isang malagkit na conveyor belt. Dito pumapasok ang galing ng biology. Ang airways mo ay may napakaliit na buhok na tinatawag na cilia. Ang trabaho nila ay kumaway ng rhythmic halos 1,000 beses kada minuto para itulak ang mukus na may kasamang alikabok, virus at bakterya pataas, papunta sa lalamunan para malunok mo o mailura ng hindi mo man lang namamalayan. Ang prosesong ito ay tinatawag na mucociliary clearance. Alam mo ba na ang bilis ng isang bahing para itaboy? Ang irritating agents ay pwedeng umabot ng higit 100 at angketro bawat oras. Ang katawan mo ay isang napakalakas na expulsion machine. Pero ano ang nangyayari kapag nag-fail ito? Diyan nagsisimula ang tunay na problema. Kapag may inflammation dahil sa virus, paninigarilyo o allergies, ang goblet cells mo ay parang nagpapanik at dumadaan sa hyperplasia. Nagsisimula silang mag-produce ng sobrang daming mucus. Pero hindi na ito ang parehong malinis at healthy na uri. Nagbabago ang chemical composition nito. Nahahaluan ito ng patay na immune cells, cellular debris at inflammatory proteins na nagpapataas ng lapot at elasticity ng fluid. Ang mucus ay nagiging sobrang dense hanggang sa hindi na ito kayang igalaw ng silya mo. Humihinto ang conveyor belt at kapag ang mucus ay nag-stagnate, nagsisimula itong mabulok. Ang stagnation na yan ang pakiramdam ng bigat at sikip sa dibdib na nararanasan mo. Pero tandaan, hindi lahat ng plema ay pare-pareho.
Ang kulay ng plema na inilalabas mo ay direktang mensahe mula sa immune system mo. At ang kakayahang mag-interpret nito ng tama ay napakahalaga bago ka magdesisyon kung ano ang kakainin o gagawin mo. Gusto kong huminto ka sandali at mag-comment sa baba. Napansin mo na ba ang pagbabago ng kulay ng plema mo kapag may sakit ka? Transparent ba? Dilaw, berde o baka brown? I-share mo ang experience mo sa comments. Babasahin ko iyan mamaya. Malaking tulong din ito para maipakita ng algorithm ang video na ito sa mas maraming taong posibleng nangangailangan ng ganitong impormasyon. Sa susunod na bahagi ay di-decode natin ang mga kulay na iyan. Ipapaunawa ko sa iyo kung bakit ang green ay hindi palaging nangangahulugang bacterial infection at kung bakit ang pinkish na plema ay isang immediate red alert signal. At pagkatapos noon, papasok na tayo sa food number 1. Isang maanghang na ugat na may compound na tinatawag na gingerol na kayang muling i-reactivate ang mga paralisadong silya na napag-usapan natin kanina. Hindi mo gugustuhing palampasin ang scientific explanation kung paano binabasag ng pagkain ito ang sulfur bond sa loob ng mucus. Tara na! Ang ipinangako ay utang. Bago ko ipakilala ang unang pagkain, kailangan mo munang maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo. Ang plema mo ay hindi basta-basta nagbabago ng kulay dahil lang sa tsamba o pagkakataon. May malinaw na paliwanag diyan. Pure chemistry. Kaya isa-isahin natin ang color code. Makinig kang mabuti dahil may isa sa mga kulay na ito na nangangailangan ng agarang medical attention. Unahin natin ang transparent o puti. Ito ang itinuturing na normal, pero kapag napansin mong dumadami ang volume nito, kadalasan ay indikasyon ito ng nagsisimulang viral infection o isang matinding allergic reaction. Sa ganitong sitwasyon, sinusubukan ng katawan mo na hugasan palabas ang virus. Dito napakahalaga ng hydration lalo na sa mga mas seryosong senaryo. Ngayon, punta tayo sa pinakakinakatakutan ng karamihan, ang dilaw o verde. May isang urban myth na nagsasabing kapag green ang plema, automatic na kailangan ng antibiotics. Mali iyon. Ang green na kulay ay hindi mismo galing sa bakterya. Ang kulay ay nanggagaling sa sarili mong mga sundalo, ang white blood cells, particular ang neutrophils. Kapag ang mga neutrophils na ito ay namamatay habang lumalaban sa infection, naglalabas sila ng enzyme na tinatawag na may yellow peroxidase na, may iron at may matinding green pigment. Kaya kapag green ang plema mo, ibig sabihin nasa full biological warfare mode ang immune system mo. Hindi ito laging nangangahulugan na kailangan mo ng antibiotics. Minsan ang kailangan lang ay bigyan mo ang mga sundalo mo ng tamang ammunition sa pamamagitan ng nutrisyon. Mag-ingat ka naman kapag ang plema ay red o pink, lalo na kung foamy. Ito ay indikasyon ng presensya ng dugo. Pwede itong simpleng irritation lang dahil sa sobrang lakas ng pag-ubo pero maaari rin itong senyales ng pulmonary edema o seryosong infection tulad ng tuberculosis. Kapag nagpatuloy ito ng lampas 24 na oras o may kasamang chest pain, itigil mo ang panonood ng video na ito at pumunta ka agad sa doktor. Hindi ito biro at hindi dapat ipagsawalang bahala at panghuli ang brown o black. Karaniwan ito sa mga naninigarilyo o sa mga taong exposed sa matinding industrial pollution. Sa madaling salita, ito ay mga tarles na desperadong sinusubukang ilabas ng katawan mo. Ngayong alam mo na kung paano i-identify ang problema, pwede na tayong mag-usap tungkol sa solusyon. Ang unang pagkain sa listahan natin ay hindi lang simpleng pampalasa sa cookies. Isa ito sa mga pinakasinaunang natural pharmacological tools ng sangkatauhan, ang luya. Pero huwag mo munang kainin ng basta-basta dahil may tamang paraan ang paggamit nito at may paraan din na halos walang silbi. Mula sa perspektibo ng clinical phytotherapy, gumagana ang luya dahil sa dalawang pangunahing bioactive compounds nito, ang gingerols at shogaols. Bakit ito epektibo laban sa plema? Una, ang luya ay isang potent anti-inflammatory. Ini-inhibit nito ang synthesis ng prostaglandins kaya nababawasan ang inflammation ng respiratory mucous membranes mo. Mas kaunting inflammation, mas kaunting bagong mucus ang ginagawa ng katawan. Pangalawa, at ito ang madalas hindi alam ng karamihan, may thermogenic at expectorant effect ang luya. Kapag kinain mo ito, bahagya nitong pinapataas ang body temperature mo at pinasisigla ang circulation. Dahil dito, natutulungan nitong maging mas malabnaw ang sobrang lapot na mukus. Binabasag nito ang sticky structure na nabanggit ko kanina kaya mas madali itong mailabas ng mga silya sa baga mo. Isang mabilis na tip,
Huwag mong balatan ang luya gamit ang kutsilyo. Kalahati ng laman ang nasasayang diyan. Sa halip, gamitin mo ang gilid ng maliit na kutsara. Kusang matatanggal ang balat at mapapanatili mo ang buong pulp na mayaman sa ginol. So, subukan mo at mapapansin mo ang pagkakaiba. Ngayon, paano mo ito kakainin para sa maximum potency? Iwasan mo hanggat maaari ang dried powders. Mas superior pa rin ang fresh version. Aghanda ka ng infusion o decoction. Pakuluan ng 3 o 4 na hiwa ng sariwang luya sa tubig ng ilang minuto. Pagkatapos patayin ang apoy, ito ang trick ng synergy, ay dag mo ang katas ng kalahating lemon at 1 kutsara ng raw honey. Ang honey ay hindi lang para sa lasa. Isa itong demulcent na gumagawa ng protective film sa irritated mong lalamunan dahil sa ubo, habang ang luya naman ay tahimik na gumagana sa baga mo. Inumin mo ito 2 beses sa isang araw. Mas mainam kung mainit. Malakas ang luya pero kailangan kong maging tapat sa'yo. Walang silbi ang pag-inom mo ng litro-litrong ginger tea kung kinabukasan ay gagawin mo rin ang parehong pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa population tuwing breakfast. May isang grupo ng pagkain na kumikilos na parang biological glue. May debate pa sa science kung talagang dinadagdagan ba nito ang produksyon ng mucus o pinapalapot lang ito sa dangerous levels. Pero ang clinical reality ay ito. Kapag inaalis ng mga pasyente ko ang pagkain ito, doble ang bilis ng recovery nila. Sa susunod na bahagi, hindi ko lang sasabihin kung anong pagkain ang dapat mong pansamantalang alisin sa diet mo kapag may ubo ka. At oo, masasaktan ka dahil malamang mahal na mahal mo ito. I-reveal ko rin ang food number 2. Isang simpleng gulay na siguradong nasa ref mo ngayon. Mayaman ito sa quercetin at sulfur compounds na kayang kumilos na parang isang mild natural na antibiotic. Alam mo ba kung bakit ka umiiyak tuwing hinihiwa mo ito? Ang parehong chemical reaction na yon ang siyang tutulong maglinis ng bronchi mo. Kaya huwag ka nga alis dahil ang kombinasyon ng food. Number 2 at nang sasabihin ko mamaya, ang susi para makatulog ka buong gabi ng walang ubo. Binalaan na kita sa naunang bahagi. Kung lumalaban ka sa plema pero patuloy, mo pa rin kinakain ito para kang lumalangoy laban sa agos. Ang tinutukoy ko ay ang dairy products, gatas, matured cheeses, creams at ice cream. Gusto kong maging napaka-precise dito para mapanatili natin ang scientific credibility. May medical debate tungkol dito. May mga pag-aaral na nagsasabing ang gatas ay hindi naman talaga nagdaragdag ng physical volume ng mucus. Ngunit ang clinical experience at ilang mas recent na studies ay nagmumungkahi ng ibang mas nakakainis na mekanismo. Ang pangunahing problema ay isang protein na tinatawag na Cas. Inat ang pakiramdam ng lapot na iniiwan nito sa lalamunan. Kapag uminom ka ng gatas habang may respiratory condition ka, nagkakaroon ng tinatawag na flocculation effect. Ang kombinasyon ng fatty emulsion ng gatas at ng laway mo ay bumubuo ng isang makapal na film na bumabalot sa lalamunan. Naloloko nito ang utak mo. Pakiramdam mo ay mas marami kang plema kaya napipilitan kang umubo ng mas madalas na lalo pang nag-iirita sa pharynx mo at nagpapatuloy sa cycle ng inflammation. Expert advice? Habang may productive cough ka or congestion, palitan mo muna ang dairy ng clear liquids, sabaw o unsweetened plant-based milks. Subukan mo ito ng 3 araw, mapapansin mo na ang pakiramdam ng bara o bukol sa lalamunan mo ay drastic na bababa. Ngayong na-eliminate na natin ang isang malaking obstruction, oras na para magpasok ng heavy reinforcement. Ang food number 2 ay ang sibuyas, mas mainam kung red or purple variety. Alam ko na ang iniisip mo, Doc, ang lakas ng amoy. At ang amoy na iyan mismo ang tutulong magpagaling sa'yo. Ang sibuyas ay mayaman sa organosulfur compounds tulad ng allyl disulfide. Kapag hinihiwa mo ito at umiiyak ka, nagre-release ito ng volatile gas propanol, oxide na kapag nalanghap mo ay nagsistimulate ng hydration ng mucous membranes mo. Pero ang tunay na hiyas ng sibuyas ay isang bioflavonoid na tinatawag na quercetin. Ang quercetin ay isang potent antioxidant na ipinakita sa in vitro studies na may antihistaminic at anti-inflammatory properties. Sa madaling salita, tinutulungan nitong pakalmahin ang hyperactivity ng bronchi mo kaya mas maayos ang pagpasok ng hangin at mas madaling matanggal ang plema. Sigurado akong naaalala mo na noong bata ka pa may pagkakataong naglagay ang lola mo ng hiniwang sibuyas sa tabi ng kama mo kapag inuubo ka. Tama ba? At gumana iyon. Sabihin mo sa comments kung nasubukan mo na ang trick na iyon o kung akala mo dati ay pamahiin lang, magugulat ka kapag nalaman mo na sinusuportahan ng science
ang inhalation ng sulfur vapors na ito habang natutulog, pero hindi lang tayo aasa sa amoy. Palalakasin pa natin ito. Ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng tinatawag kong golden syrup, isang natural mucolytic na gumagamit ng physical principle na tinatawag na osmosis. Makinig ka? Napakasimple lang nito. Una, hiwain ang red onion sa maliliit na piraso. Ikalawa, ilagay ito sa isang malinis na glass jar. Ikatlo, takpan. Buo ang sibuyas ng pure raw honey o brown sugar kung vegan ka. Bagamat ang honey ay may dagdag na antimicrobial properties. Ikaapat, takpan at hayaang magpahinga ng 4 na oras o magdamag. Ano ang nangyayari rito? Ang mataas na concentration ng sugar sa honey ay humihigop ng tubig mula sa onion cells at kasabay nitong hinihila palabas ang quercetin at sulfur compounds papunta sa liquid. Ang resulta ay isang natural na syrup, potent, puro at puno ng active principles. Isang kutsara ng likidong, ito tuwing 4 hanggang 6 na oras, ay parang gentle bomb na tumutulong tunawin ang natrap na lapot ng plema. Mayroon ka na ngayon ang init ng luya at ang sulfur power ng sibuyas. Pero may kulang pa tayong isang mahalagang piraso. Minsan ang mucus ay sobrang lapot at puno ng naipong proteins, na kailangan natin ng isang bagay na kayang literal na tunawin ito. Ang food number 3 ay isang masarap na tropical fruit na may proteolytic enzyme. Sobrang powerful na kung maglalagay ka ng hilaw na karne sa itong proteolytic enzyme. Sa madaling salita, ito ay parang molecular scissors na dinisenyo para pumutol ng proteins. Bakit ito mahalaga sa baga mo? Ang makapal at pathological mucus ay may mataas na fibrin at inflammatory proteins na ginagawa. Itong sobrang sticky parang lambat sa pangingisda. Ang bromelain ay may clinical capacity na tunawin ang mga protein bonds na yon sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na hydrolysis. Literal nitong pinapalambot at binabasag ang structure ng mucus kaya mas madali. Katas nito masisira ang karne. Isipin mo kung ano ang magagawa ng enzyme na yon sa mga protein na bumubuo sa plema sa lalamunan mo. Pero may isang malaking pagkakamali na ginagawa ang karamihan sa fruit na ito. Niluluto nila ito o binibili na nakaakan. Kapag ginagawa mo yon, kumakain ka na lang ng halos walang silbing asukal. Ang enzyme ay namamatay sa init. Sa susunod at huling food block, ire-reveal ko kung ano ang prutas na ito. Paano mo ito kakainin para makuha ang live enzyme, ang bromelain, at bibigyan kita ng isang 24 na oras na routine para linisin ang lungs mo. Hindi mo gugustuhing palampasin ang final smoothie na pinagsasama ang lahat ng natutunan natin. Tara na sa final stretch. Nandito na tayo sa ikatlong item ng listahan. Kung ang luya ang nagpainit at ang sibuyas ang nagdisinfect, ang pagkain na ito naman ang literal na nagde-dissolve. Pinag-uusapan natin ang pinya particular ang secret weapon nito na bromelain. Hindi tulad ng nauna, ang bromelain ay hindi lang simpleng antioxidant. Mo itong mailabas sa pamamagitan ng banayad at epektibong ubo, sa halip na yung tuyot at masakit na ubo. Pero dito nagkakamali ang karamihan. Kapag bumili ka ng canned pineapple o niluto mo ang pinya sa dessert, nasasayang mo lang ang oras mo at dinadagdagan mo pa ang risk ng diabetes. Ang mga enzyme ay thermolabile. Namamatay sila sa init ng pasteurization o pagluluto. Para gumana ito bilang remedy, ang pinya ay kailangang pagluluto. Para gumana ito bilang remedy, ang pinya ay kailangang hilaw at sariwa at may isang lihim pa. Ang nakita mo kanina ang ginagawa ng halos siyamong porsyento ng mga tao. Itinatapon ang puso ng pinya dahil matigas daw. Malaking pagkakamali. Ipinapakita ng mga bromatological studies na ang pinakamataas na concentration ng bromine ay hindi nasa malambot at matamis na laman, kundi nasa gitnang tangkay at fibrous na puso. Kung may plema ka, ang gitnang bahaging iyan ang mismong gamot mo. Pwede mo itong i-blend na may kaunting tubig kung masyadong mahirap nguyain. Napansin mo na ba na kapag kumain ka ng maraming pinya parang naninikip o parang may dumidikit sa dila mo? Hindi iyon allergy. Ibig sabihin gumagana ang bromine. Tandaan ang dila mo ay gawa rin sa proteins. Ibig sabihin, literal na kinakain ka ng pinya habang kinakain mo ito. Ang bahagyang iritasyon na iyan sa surface ay living proof ng lakas nito para basagin ang organic tissues tulad ng mucus. Okay, mayroon ka na ngayon ng mga pangunahing sangkap, luya, sibuyas at pinya. Pero ang tunay na magic ay nasa tamang pagkakasunod-sunod. Bilang isang specialist, ibinibigay ko sa iyo ang 24 na oras na routine na ito. Para ma-maximize ang bronchial cleansing ay screenshot mo ito ngayon. Una, sa umaga at walang laman ang tiyan, ang thermogenic phase.
Simulan mo ang araw sa mainit na ginger infusion na may lemon at honey. Ang objective nito ay painitin ang katawan, i-activate ang mga silya na naging inactive habang natutulog ka at palambutin ang lalamunan para sa unang paglabas ng plema sa umaga. Ikalawa, sa mid-afternoon snack ang enzymatic phase. Kumain ng 2 hiwa ng sariwang pinya kasama ang bahagi ng gitna. Ang objective ay ipasok ang bromelain sa system mo para tumulong sa pagdissolve ng lapot ng naipong mukus sa buong maghapon. Iwasan ang dairy sa mga meals na ito. Ikatlo, bago matulog ang osmotic phase, uminom ng 1 kutsara ng onion at honey syrup mo. Ang objective ay samantalahin ang antihistaminic, effect ng quercetin at ang sulfur vapors para maiwasan ang nocturnal coughing attacks at makapagpahinga ka ng maayos dahil sa tulog. Nagaganap ang repair ng immune system at ng mga tissues. Ang protocol na ito ay makapangyarihan pero may isang sasakyan na kung wala nito walang gagana. Isipin mo na lang na naglagay ka ng pinakamahusay na detergent sa washing machine. May bromine ka at may honey ka na parang fabric softener pero walang tubig. Hindi lilinis ang damit. Ganon din ang bagaw. Kailangan nito ng tamang antas ng hydration para makagalaw ang mucus. Kapag dehydrated ka, ang mucus ay natutuyo at dumidikit na parang semento. Sa huling bahagi ng video na ito, ibibigay ko sa iyo ang golden rule ng respiratory hydration. Hindi lang ito tungkol sa 8 glasses of water. Ituturo ko rin sa iyo ang isang 30-second physical technique na ginagamit ng mga physical therapist para mechanically matanggal ang matigas at suwail na plema na kahit ang pinakamabisang syrup ay hindi na kayang igalaw. Manatili ka pa ng 1 minuto dahil ito na ang final touch para makahinga ka ulit ng malalim. Isipin mo ang isang water slide na walang tubig. Kapag sinubukan mong mag-slide, titigil ka sa gitna at magasgasan ang balat mo. Eksakto iyan ang nangyayari sa baga mo kapag gumagamit ka ng luya, sibuyas at pinya pero hindi ka naman umiinom ng sapat na tubig. Ang siyangpor ng healthy mucus ay binubuo ng tubig. Kapag dehydrated ka, kumukuha ang katawan mo ng tubig kung saan man ito. Makakuha ka bilang nasa respiratory mucous membranes mo. Ang resulta ay tuyo, dense at malagkit na mucus na halos imposibleng mailabas kahit gaano karami. Pang-bromelain ang kainin mo, gaano karaming tubig. Kalimutan mo ang generic rule ng 8 glasses. Makinig ka sa katawan mo. Ang pinakamagandang indicator ay ang kulay ng ihi mo. Kapag dark yellow o amber, tuyo ang baga mo. Kapag maputlang dilaw o halos transparent, nasa optimal viscosity ka para makapag-expectorate. Sa panahon ng trangkaso o congestion, subukan mong uminom ng kahit 1 baso ng tubig kada oras. Ito ang pinakamura at pinaka-epektibong mukolytic sa mundo. Bago tayo magpaalam, gusto kong ibigay sa iyo ang isang lihim ng respiratory physiotherapy na ginagamit namin sa mga ospital. Minsan ang plema ay sobrang dumikit sa dingding ng bronchi na hindi na sapat ang chemistry. Kailangan na natin ng physics. Ang teknik na ito ay tinatawag na chest percussion or clapping. Pwede kang humingi ng tulong o gawin mo mismo kung naaabot mo. Una, iporma ang kamay mo na parang tasa o kuweba, hindi flat. Dapat may hangin sa loob. Ikalawa, gumawa ng rhythmic at banayad na tap sa likod mula sa bandang. Ibabangtad niyang paakyat patungo sa leeg. Ang tunog ay dapat hollow, hindi parang tuyong sampal. Ang mechanical vibration na iyan ay tumutulong na madetch ang mucus mula sa alveolar walls at dinadala ito patungo sa gitna ng baga para maubo at tuluyang mailabas. Gawin ito ng 2 hanggang 3 minuto pagkatapos mong uminom ng onion syrup at mapapansin mo na halos immediate ang paglabas ng plema. Napag-usapan natin ang mga makapangyarihang tools na ito, pero gusto kong maging responsable sa iyo. Amusing remedies nagsuway para sa makaraniwang congestion, trangkaso, or mild recovery. Pero may mga red flags na hindi mo dapat balwalain. Una, mataas na. Lagnat na hindi bumababa ng lampas 3 araw. Ikalawa, totoong hirap sa paghinga. Yung pakiramdam na kulang ang hangin kahit nakaupo ka lang. Ikatlo, matalim na sakit sa dibdib kapag humihinga. Ika-4, pag-ubo ng dugo. Kapag nararanasan mo ang alinman dito, itigil mo ang luya at pumunta ka agad sa emergency. Ang kalusugan mo ang priority at ang natural medicine ay pandagdag lamang. Hindi kapalit ng emergency care.